Hello po, mga kapatid. Dito po kami ngayon sa Calgary, nagtipon-tipon. At, teka, may kasama ako dito si... Sino? Ngayon, nagpakita ka na, ikaw na yung isa sa pinakamasamang tao dito sa Calgary. Ikaw na yung... Oh, di ba? Brother, Pinakamasamang tao. Brad, daw. Pa isang kapatid. Okay lang sa'yo? Yan. Okay lang daw, Brad eh. Brad Francis po. Brad Francis. Yan. brother, si brother. Si Mari. Mari. Hindi pwede. Hindi ka na makikilala. Brad Ronnie eh. Brad Ronnie, ito na. Nayakap ko na. Brad Ronnie. Pero Brad Ronnie, sinend ko na sa'yo. Pare Koy. Ayun! Hindi Eh, naman bawal magpagupit eh! Sis Minerva, okay lang? Oh, Sis Minerva. Diba? Hello Hello po. po. Diba? Ayan. Meron eh. Ano po? Meron ka nilaktawan. Ay, sino ba? Nagtatangi, no? Hoy, nabusesan ka na. Yung iba, paparating pa lang eh, nasa labas pa lang eh. Yun, di ba? Ibig sabihin, kaming mga umexit, hindi naman kami totoo na sinasabi na napasama na at parang naging miserable na yung buhay namin. Actually, yun yung inaantay nila eh. Ito nga, oh, di ba? Sabik kami sa isa't isa. Kaya magkakasama kami ngayon dito. Diba? Shoutout sa inyo lahat. Lalo na dyan sa Pilipinas, diba? Yes. Eh, yung isang executive producer mo, bawal talaga eh. Baka mabusesan eh. Mahirap na. Eh, kilalang kilala yan ng DSR. Kilalang kilala yan ni Baculaw. Kaya mahirap ipaano yung boses. Si Resty Reyes. Oh. Marami naman sila kilala sila na no? Nasa si Brad? Ayun. At ayan, may mga dumarating pa oh. Oh. Teka. O, diba? Ang saya? Sa mga pagkwentuhan, kulang ang oras ah. O, diba? May tao pa sa... Hoy, bro! Punta ka rito! Late ka na! Ikaw na lang wala! Ha? Kuya, pasunduan na may aeroplano! Late ka na! Diba? Susunod ka na makakatid ulit. Actually, kanina nga nagpa-practice kami dito ng sasabihin namin na kami po dito, kami pong mga kapatid dito sa North America ay nagkaisang puso na umexit sa pamumuno ni DSR. O, di ba? Nai-speechless yung ibang mga kapatid dito kasi na-expose na sila. Di ba? Na-expose sila. Kaya, Ayan, malinaw po yung nakasulat sa Biblia sa awit 133:1. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya nasa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Tingnan niyo po yung mga kapatid ngayon na ilang mga kapatid na exiters sa Canada. Masaya po sila mga kapatid. Malaya po sila. Sige, sige. Yan po ba yung mga kapatid na yung mga pinasasama ni DSR at saka ni Sunny Catan? Mga kapatid, tingnan po ninyo yung mga kapatid. Mas maaluwan po yung mas maaliwalas yung mukha po nila ngayon dahil unang-una nakakatulog na ng mahaba, hindi na napupuyat sa walang kwentang paksa ni DSR. Meron ng time sa mga sarili, sa mga pamilya, at higit sa lahat, yung bulsa nila hindi na nabubutas sa walang katapusang patarget na wala namang kapararakan ng pinatutunguhan, mga kapatid. Kaya naku, manggagalaiti na naman yan yung mga kampo ni Satanas dyan sa lugar ninyo. Na ayan, kita ninyo. opo, tama po. Actually, masaya kami dito at saka
yun nga, ulitin ko, yung sinasabi nila na kaming mga umexit, mapapasama. Ngayon, yung mga kapatid dito na ngayon lang din naman nagkita-kita, nagkakwentuhan sila. Alam mo ang sabi nila sa mga nakakausap nilang deboto, deboto, iisa, magkita-kita daw sa finals at magkakaalaman. Ngayon, ang tanong namin, ano yung malalaman, ano yung magkakaalaman, ano yun? Ano Mhm. yung dapat nating malaman, di ba? Mhm. Correct. Ano yung magkakaalaman na yun? Kaya nga ano na yung sinasabi nilang magkakaalaman, baka pagka dumating tayo sa finals, naku, baka batukan nyo, hindi nyo lang batukan si Daniel Rason na dinidiyos nyo. Bakit? Totoo pala yung ini-expose ni Sis Myra Rason at saka ni Brad Badong na ito pa lang si suki pala talaga ng Pegasus. Biro mo mangangaral ka ng isang iglesyang nagsasabing, nagkiklaim na sa Diyos at tapos ikaw pala sa laula, baboy. Hindi po pwedeng baboy at salaula ang isang taong nagpapakilalang kasangkapan ng Diyos. Lumabas ako kasi medyo maingay sa loob dahil siyempre ngayon lang uli nagkita-kita yung mga kapatid. Kanya-kanya silang kwentuhan, masaya sila, 'di ba? Kaya nga sabi ko kanina, meron tayong pagpapraktisan na yung dating sinisigaw-sigaw natin pag SPBB o nagpapasalamat ka, 'di ba? Yung nagkaisang puso. Ito, nagkakaisang puso sila, 'di ba? Sabihin Malinis. nyo, sabihin nyo na yan, mga yan ay rebelde. May mga bata dyan, may mga anak sila. Nagtataguyod lang naman ng pamilya yan. Paano naging rebelde yan? Sige nga, sabihin nyo. Kayong mga deboto dyan. Sabihin nyo na rebelde tong mga to, kami rebelde. Unang-una, hindi nyo naman kami kilala. Di ba? Correct. Hindi nyo kami kilala mula sa pagkapuso namin. Nakikita nyo lang yung labas. Kung ano man yung ginawa namin dyan sa MCGI na sabi nyo, sa inyo ay masama. Pero hindi nyo nakita kung ano yung nagawa namin dyan kabutihan, yung inubos naming oras dyan, panahon at pera ng mga ginugol namin. Diba? Hindi nyo nakikita yun. Ang nakita nyo lang yung pag-exit namin. Tapos kayo kung ano-anong paninira ang ibinibintang. Kung wala silang maibinta, wala silang masilip na ipupukol, ang sasabihin nila, nawawala yung ulo ng lechon. Napaka-shallow na dahilan. Biruin mo, ulo ng lechon lang, ito pala sa'yo. Samantalang yung bilyon-bilyon na pera na ninanakaw ni Daniel Rason, na nakapangalan sa iglesia, nawawala. Biruin mo yung billion-billion worth of property ng iglesia, nakapangalan yun, hindi nila po pwedeng nasa na ngayon yung mga property na nakapangalan na 8% ng shares of stock nakapangalan na kay Arlene Rason. O, di ba bro? Tama ka dyan. Maraming nawawala na dapat hanapin. Bakit ang hahanapin mo yung ulo ng lechon? Napakababaw. Di ba? Siguro iwanan na natin yung ulo ng lechon na yan. Sabi nga ni Brad Ronnie Point, ulo ng lechon, bibili ko siya ng ilang lechon bang gusto niya, papadala ko sa kanya. Sabi Kasi ni nga Brad, tinatanong niya kung sino daw yung nagsabi. Si Tembong, umaamin na si Tembong para magkaroon siya ng lechon. Na siya na daw ang nagsabi na nag-uwi ako ng ulo ng lechon. napakababaw na dahilan ng ibinibintang nila. Kung wala na silang maibintang kasi alam naman nila pagka gumawa sila ng mga kasinungalingan, lalo lang silang mapaya kagaya nung ginagawa nila sa Twitter. Ito, subukan nilang pasamain ang kapatid na Tom at si Lolit Manalio. Biro mo nagsalita lang si ang daming nag-message sa akin ngayon na Brad, kalokal ko po si mag-exit na po kami. Yan nga yung sinasabi ko sa iyo, Brad Badong, na tuwing may sasampa dyan sa live, tuwing may bagong sasampa, syempre may mga kakilala yan eh. Meron niyang hindi ko masasabing marirecruit kagaya ng sinabi ng isang kapatid, di ba? Syempre, yan din yung kinatakot nung manggagawa na kumausap sa akin
nung nag-declare ako dito, ang sabi sa akin, brother, ang kinakatakot ko lang, ang pinag-aalala namin, ano, sabi ko kasi hindi siya makapagsalita, ano po? Yung mahihila, yung madadamay nyo. Kasi alam nila kung paano kami gumawa dito nung mga panahon na yun na nag-uumpisa kami. But Gilby, baka po pwede kang merong mapagsalita doon sa mga kapatid na nandyan sa loob. Sige po. Sige po, Brad. Para ano natin. Okay na. Okay lang yan, Brad Gilby. Sige, iparinig mo yung yung ingay. Para marinig. Ano ba? Yes. Oh, ikaw na lang. Next God eh. Oh, ito si brother. Oh. Gusto mo ikaw magsalita? Teka. Brother, magay lang kita diyan. Ayan. Ang sarap ng ano. Kailangan mo na po ba ako? Opo. Ano sa dagdag? Pusig. Oo. Hindi ako lang. Tingnan mo yan, may mga problema mga kapatid. Wait lang. Diba? Dali ah. Sige. Sige. Apo, pakita. Nagpesi sa kaan. Pero ano kasi nahihirapan ako sa kalagayan ni Mari kaya talagang iniiwasan ko siya. Iniiwasan ko kasi nakamas siya, naka-hood. Parang naman hindi siya komportable kaya sige Brad, tanggalin mo na yung mask mo, iiwasan kita. Brother, tanggalin mo na. Meron ba kayong patarget dyan sa sali-sali nyo? Meron, may sobre po. Oh, yeah. Sasandok ako ng food. Ikaw naman, oh. 5 sobre. Yan. Pinagtutulong-tulungan. 5 sobre po yung pinagtutulong-tulungan namin dito. Brad, di ba? May ano to? May abulo yan dito. Pag willing, punta ka dito. May patutuluyan ka naman. Maraming pagkain may uuwi dito. Marami, ilang ulo na lechon. Sama daw nilagay yun. Salamat sa Diyos, nagkakita-kita kami ng mukhaan. Huwag ka nang iiyak ha, pag after niyan ha. May ingay. Naririnig tayo sa buong mundo. Kasi namimiss mo yung kapatiran, mga kapatid na Yes! sama mong dumadalo sa matagal na panahon. Tapos, kung iba na yung parang tinataguyod ni DSR, nag-exit ka, papasamain ka nila ngayon. Yung tunay na pag-ibig, mararamdaman mo sa kapwa mo exiter eh. Oh, makikita mo naman bro eh. Oh. Mawi-witness mo naman na maayos naman yung mga kapatid. Oh. Dito pa rin naman kami. Hindi naman kami nag-aano eh. Kaya naman kami pinagkakaanuhan na iba, di ba? Hindi pinakagano ka sa Hindi ko pa naman nayayari si Brad Dino sa casino eh. Sa Pegasus. Walang ganon. Walang ganon eh. sa Pegasus. Hindi naman wala namang ganon. Nakakatuwa kayong pagmasdan. Meron palang mga bata dyan, mga KNC. Yan, kapatid ko. Anak ko. Yung binata na, KNC Junior. Oo, binata na. 15 na siya. Awan ng Diyos. Ayun. Salamat sa Diyos sa araw na to. At nagkasalo-salo kami. Alam mo yun, nagkausap-usap. Nalaman namin yung mga concerns ng bawat isa. Ayun. Pero, hindi naman ulitin ko, hindi naman lahat ng may exit masasamang tao. Hindi. Wala naman yung exit. Wala naman yung exit ako kasi gusto ko may mga exit before, di ba? Kanya-kanyang dahilan eh. Pero, etong nakikita ko ngayon, we have something in common. Ayun. Sana, awa ng Diyos,
sabi mong something in common na nakita mo at naobserbahan mo based sa inyong pag-uusap-usap ng mga Exeter dyan. We share the same feeling, we share the same sentiments. Yung mga, lahat naman kami, may mga, ever since naman lahat tayo, may mga tanong, di ba? Oh, may mga, hanggang ngayon, may mga tanong, pero kahit pa paano, meron na ako narinig na kapatid, ito si bro, sabi niya, babasa ako ng Bible, sabi niya. Kasi, nandun pa rin siya focus pa rin siya, hindi naman na out of focus Katulad ng sinasabi ng iba na umalis ka na, wala ka na sa katwiran, wala ka na sa focus, wala na. Hindi ko nakikita ang ganon. At hindi ko rin naman parang iniisip na ganon ang dapat mangyari. Ano mo yung ibig ko sabihin? Yes. Kaya awan ng Diyos, okay naman. Itong mga to, ayan, nakatayo na. Ayan, Okay ba dyan? Happy. Ayan, Ayun, kaya... May ninja dito, hindi ako magpakilala. Ayun. Winning battle. Ganun talaga. Ayun. Sinong next? Kasi pag yung ninja dyan nag-expose, naku, yari na. Isang buong division na kawawan. Ito, si Barjong naman. Ako, hawak pala namin yung alas. Isa sa mga alas, Brad, Uy! Kamuna. Hindi lang po yan alas. Pangalan niya sa Saskatoon. Kamusta, bro, Jan? So, Brad Jong, kamukha mo pala si Piolo Patay tayo dyan. Hindi, kamukha kita. May bigote rin. Yun. Mabuti naman at nagkasama-sama kami uli ngayon for the second time. Yan. Salamat sa Diyos. At nung una hindi naman ganito, wala naman tayong video call na nandiyan kayo nakita ng mga kapatid yun. Matapang na yung mga kapatid na Exeter ngayon. Anong ikakatakot mo? Diba? Totoo yan. Papasamain nila tayo. Ang gamot nila, yung sinungalingan. Sila pala yung nagsasabi ng totoo. Ba't takot silang humarap? Diba? Totoo yan, bro JR. Kung nandun tayo sa katotohanan, wala tayong takot na dapat nakatulad ng ginagawa nila. Na hindi lumalabas yan. Kaya may kailanman hindi hindi sasagot. Hindi makikipag yan sa'yo. Ayun. Bro Dino. Ikaw, gusto ko makausap ni Bro Badong. Nasaan si Bradino? Bradino. Ito. Ano si Bradino? Halika, upuan nito. Halika. Bradino, naku, gusto kita. Magpakilala ka, Bradino. Kailangan ka daw. Si Brad Joseph. Tumatayos lang ako dyan. Kamusta po, brother? Naiiyak ka ba? Ilan na baptize? Yeah, ano pa? 2011, March. 2011. Ano po ang reason bakit po kayo nag-exit? Nag-ano ako marami akong aral na magbentahan ng papakinggan mo tama. Pero pag ako Bible, binasabahan na ako. Bibigyan ng mga verse. Masama ba magtanong? Malalaman ko na may Hindi pa, hindi Opo. ayun, may tweet. Bawal na magtanong. Marami. Kaya naman So, nakalimutan ko rin yung mga Po yung ano po tulad yung nung pag-alis ng ramdam nyo ngayon nung exit kayo? Diyos daw Naging sa Israel. diba? Sa Kasi Diyos. ang unang nakakilala sa Panginoon ang mga Israel, di ba? Brother, Siguro yung mga kilala, mas naging open-minded kami, malawak pa kayo. Pero nag-ibang nagsasalita, mas palakas yung boses nung nagsasalita. Sa'yo. FC? Kasi marami dito yung mga katabi. Pakinggan po muna natin mga kapatid. Mga kapatid na nandyan. Pakinggan po muna natin sila kung nakinabig ko pa pala. Yun nga. Okay naman. Naging open-minded naman kami. Mas malawak pa nga ngayon kaysa nung naandun. Parang siyempre, wala na. Hindi ganun katulad ng dati. Pero
hindi naman kami sinasabi mapapagagawa ng masama. Walang gano'n. Hindi kami nagsusugal. Wala kami ginagawang masama. Mm. Sa ano lang tayo, sa katuwiran lang tayo. Hindi naman po mag-exceed. Magpapakasama na, hindi gano'n. Diba? Akala kasi nung iba, pag umexit ka na, magpapakasama ka na. Opo, actually, noong naanib tayo dyan, hindi naman po talaga tayo masamang mga tao. Life is good. Oo, dati nga, umanib tayo sa reliyon, kaya nga tayo lumipat. Dati, may kanya-kanya tayo reliyon. Dahil gusto natin yung katotohanan eh. Yes. Ngayon, tinatanong natin yung katotohanan tungkol sa benta ng alak. Hindi na, bakit gano'n? Minasama na tayo. Only they addressed it properly, hindi sana magkakaganyan, di ba? Biro mo magtatanong lang, ang sasabihin, meron ka bang laban sa aral at sa kuyan? Yun, gano'n nga po. Gano'n lumalabas. Pero, may awa Diyos, makikita-kita rin naman tayo. Tandang uli, dalangin natin. Kahit na nasa labas o nasa loob ng iglesia, pagdating ng panahon, magkakasama tayo sa langit. Yun lang naman ang dalangin natin, pare-pareho, di ba? Exactly, sabi ng Biblia. Datapot sa nangakalabas, Diyos ang umahatol. Kaya, bakit puro niya lumabas na ng iglesia ay isang hapon na. Yung natigit, yung pamilya, sabi ni bag ang sambahayan ni Onis. Kaya, itong sulat sa itong iglesia na kasi yung itong iglesia tumalikod po yun sa mga sa Laodicea, isulat mo, meron ako tayo sa iglesia, sa Smyrna, meron akong laban sa iyo. Nakita ko ang yung pagtitiis, nakita ko ang hindi mo mga kapakuha rin. Kaya yun, mga kapatid, Choppy ba? Choppy po ba? Medyo choppy po. Hindi ko masyadong Tagli. Marinig. Naghahang yata. Lumipat po ng Pwesto. hello. Lipat ko ng pwesto. Lipat ko ng pwesto. Teka lang. Delikado ang North Calgary ngayon. Lumabas si Bradino. Lagas. Lagas. Antay mo si Brother Jason. Landslide. Jason. Landslide yan sigurado. Darating yan kasi kung saan mo Kasi Sa nga, mga kapatid na babae, baka pwede tayong makapag-interview. kukuha ko ng isa. Konting pananalita daw. Konting pananalita. Anong sasabihin? Ikaw, kailan ka ba na anib? Anong ano mo? Ano? Patoy, Kamusta, Brad? so okay naman, awa ng Diyos, maayos naman. At nagagalak yung kalooban ko, nakikita ko kayong ganyan na masaya, nagkakasalo-salo. Ako, Brad, bakit? Magpakilala ka sa mga kapatid sa buong mundo. Ilang na anib. Alam ko, natatandaan kita, nagtanong kay Brother Eddie, di ba? Opo, Brad. Ako yung nagtanong na bago siya mawala, na paano po yung pag-aanib ako dahil meron na akong partner bago pa ako aanib. So, yun po yung tanong ko dun sa yung ni Brad Ellie sa consultation. Yes. Opo. So, nasagot naman ni Brad Ellie na actually ang manggagawa gusto, hiwalayan ko yung partner ko. Pero sa sagot ni Brad Ellie, ang gusto niya, akayin ko yung partner ko. So, yun yung sagot niya. Hindi hiwalayan, akayin ko. Kasi ako, tatanungin kita, ano ba yung partner mo?
Yung partner ko po, babae din. Babae. Kaya po ang tawag ko po sa kanya, pare. Isang din naman yan. Yan. So yun, ano po, 5 years po ako sa iglesia, Brad. Tapos, meron po akong tungkulin, nasa production po ako sa mga nagbi-video, nagpo-photos, yan, sa K-drama. Minsan naging isang artista din ako doon sa K-drama. So lahat po yun, dahil may talent po akong ganun, ibinigay ko yun sa iglesia. Kasi nga, may mga gawain na ganun. So, masaya ako na ginagawa ko po yun. So, 5 years po ako sa iglesia. Yan. So, unang-unang kaya po ko na parang nawala ng gana dahil po sa na-experience ko sa mismong mga kapatid na niloko po ko sa pera. So, dahil sa salitang kapatid, nagtiwala ako na, hindi ako lolokohin ito kasi may parehas kaming may aral. Pero, baligtad pala. So, yung pinagkatiwalaan ko na gagawa nung basement namin dahil nga kapatid, so in-expect ko dahil may contract, tapos syempre meron akong kasama sa contract na hindi nga kapatid, which is yung partner ko po yun. Ang nangyari, hindi po nasunod, tapos yung pera, kinuha na po nila lahat. So fully paid kami, $47,000 po yun Canadian dollars. Ang laki, 47,000. Saan mo mapupulot na inodoro yun? Opo. Tapos, ang nangyari, hindi po ginawa yung basement ng maayos, walang tinapos. Inireklamo ko, wala ring nagawa yung manggagawa. Tapos, yung isa naman, nakapatid din, umupa dun sa bahay namin, ako pa yung masama. Dun po ako number 1 na talagang, bakit ganito? Akala ko yung iglesia na to, maayos, maano yung mga kapatid, parang bakit baligtad yata yung expectation ko po, hindi po. Hanggang, yun unti-unti nawala na po ako ng gana dumalo. Alam ko, hanapin ako kasi syempre nasa production ako, ad pro ko so makikita nila yung attendance. So sabi ko, one of these days, makakausap ako, hanapin ako. Then yun nga, pinuntahan ako sa bahay, walang sabi-sabi, basta pumunta. So sinabi ko na po na ayoko na po dumating. Actually, Sis Kay, hindi pa ako nag-e-exit. Dumidestino pa ako. Meron nang nag-message sa akin. Nilike ko kasi yung post mo Nilike ko, tapos nag-comment ako. Merong manggagawa dyan sa Canada. Sabi niya, Badong, bakit mo nilike at nag-comment ka pa dun sa post ni Kay? Ano na yun? Lumalaban na yun sa Sabi ko, nagkita pa lang po kami sa sabi ko, sige, ako po bahala. Sabi, dumadali pa naman pala nung time na yon. Di ba tinanong pa ka? Sis Kay, kaya po kayo, dumadalo pa po ba kayo? Sabi ko ganyan, di ba? Opo bro. Ako, sabi mo, di ba? Hindi ka pa din executed during that time. Ano po since nung naanib ako, wala akong absent. Talagang active po akong dumadalo. Wala. Yun po. Pa-wash out mo daw yung number one si Wash out, Tembong, Balentong. Tembong, yayakap kita, Tembong. Kaya sa'yo nyo dyan, mga kapatid, ako, maiinggit niya yung sabi nung mga nasa Australia tsaka sa New Zealand. Badong, ipanawagan mo naman. Actually, pati yung nasa USA. Badong, ipanawagan naman yung mga nasa USA din, mag-get together kami. Kaya sa lahat ng nasa USA, mga kapatid, kontakin nyo lang si Kasangkay. Matandang manggagawa po yan. At kilalang kilala po yan sa Central. Mga kapatid. Actually, yung mga Exeter po dito, kaming lahat po nandito magkakasama. Mas manapabuti pa po yung kalagayan namin ngayon. Mas masaya, mas lalong merong pong freedom. Hindi. Sa lahat. Opo. Kasi wala nang control
yung tunay na pag-ibig. Opo. Wala ka nang alalahanin na, di ko nadaluhan yung ganito. Nadaluhan ko ba yung, isang prayer meeting or ganito? So, wala na pong ganun. Nagwalwal ka ba? Nung nag-exit ka, nagwalwal ka ba? Ito lang nangyari, nagupit yung buhok ko. Sa katawang babae si Kay, pero ang puso niya lalaki. Ang Diyos naman, sabi ng Biblia, ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Sabi sa Pedro, unang Opo. Pedro. Ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Tao ba yung LGBT community? Tao yung mga yan. Opo. Kailangan naman lumika si Satanas. Di naman manlilika si Satanas. Tao din yung mga yan. Como tao. Sabi na ni Apostol San Pablo, ang Diyos ang may ibig, lahat ng tao maligtas. Ang Diyos pala may ibig ang tao, lahat na maligtas. Tapos, hatulan mo na yung LGBT community, mas malala pa pala yung ginagawa niyo sa mga LGBT community. Ang LGBT community, they feel very sorry when they are doing that. Alam niyo na siguro yon. Pero biro mo, nangangaral ka, mas malala pa pala yung ginagawa mo kaysa sa kanila. Huwag tayo magpaka-ipokrito. Yun lang yung mahalaga doon. Tama po. Babanal-banalan ka, balbal ka naman pala. Tama po. Kaya si Kay, go, si Kay. Salamat po sa Diyos.